Pag-usapan natin itong Bangko Sentral ng Pilipinas survey. Bakit ito important? This is a business expectation survey. Dito natin makikita kung yung mga negosyante o yung mga nagnenegosyo ay may trust, may paniniwala that there is a good governance or there is a a positive governance towards the administration to the country na nakikita nila if there is corruption things will be solved, positive outlook ng investors sa government. So ano ba yung nakapaloob dito sa survey nito? Ito po ay binubuo ng trust and confidence ng pangulo coming from the private and public partnership na sinurvey nila, at lumalagay po dito that the reason why these were the factors that was placed on that survey is because they need to know kung yung bang trust rating and performance rating ng mga survey ng ating Pangulo ay nagko-correlate doon sa sentimiento ng public and private investors. Kasi dito natin ma-determine kung bakit last year hindi natin na-reach yung 5.5% to 6.5% na target ng gobyerno for our GDP growth. So, um, ang nangyari po last year, specifically from the third and fourth quarter of last year, roon po ng less or decreased spending sa publiko at nagkaroon po ng malaking pagbabago po sa pagbili o paggastos ng ating mga Pilipino, ng ating mamamayang Pilipino. At ang sabi dito is kailangan nating malaman ito dahil kapag ang tao or kapag ang ekonomiya hindi gumagana at ang tao ay hindi bumibili ng produkto at ang pera natin ay hindi nagsi-circulate at ang ekonomiya natin ay tumatamlay, ano po ang puwedeng mangyari sa mga negosyo? Kung ang negosyo ay magsara, maaaring matanggalan. Nagsabi po siya na ito po ay importanteng malaman ng kahit sinong mamamayang Pilipino, na dapat maintindihan natin that we need to understand that there is also an external sentiment kung ano yung nangyayari sa atin dito sa gobyerno natin sa Pilipinas. This is important because there is 70% of private household investment na nalalaan on our GDP as a country, and 70% of it is coming from private household investment. This is due to the flood control project dahil maraming ahensya ang ayaw munang gumawa ng mga proyekto dahil sa mga issue na flood control, like flood control, and also yung iba ayaw nila masangkot sa ibang issue, and also there's a lot of investigation. So maraming mga factors by the end of the quarter na nag-slow down ng government spending, and it's not a good thing. Bakit daw po? Ang paliwanag, if there is less government spending, natatakot ang mga investor. Ba't sila natatakot? Kasi ang iniisip daw po nila, it's more of like, baka naman magkaroon ng policy change. Kung magkaroon ng policy change, ibig sabihin, volatile. Kung maglagay ako ng pera, maaring yung risk ko mas mataas. Ibig sabihin, kung maglagay ako ng $1 million dito sa country na to at nakikita ko that there is a less government spending, ang laki nung risk na itataya ko na maaring hindi ako kumita. And also, dumating din sa pagkakataon na alam po natin, last quarter, hindi ganoon nag-spend ang gobyerno sa infrastructure, which actually adds additional factor para mga investor ay hindi magkaroon ng confidence sa ating bansa. Kasi pag nakikita nila that we're not spending infrastructure like bridges, roads, 'di ba? Highways, tollways, diversion roads, syempre nakikita nila na parang kung mag-iinvest ako diyan, ang number one issue ko diyan is logistics. Kung ano man yung negosyo ko, kunwari magnenegosyo ko ng, Lalamove for instance, hindi na i-improve yung infrastructure, paano kikilos yung negosyo ko? Eh, di parang lumalagay, mag-iinvest ako, talo ako. So that's another factor na nakita niya affected yung GDP natin from the third and fourth quarter of the year.